The last parts of this book of Deuteronomy, oh God Lord, are coming to some issues that are really what we call the major aspects of our Christian lives. We, your people, O Lord, should consider God in our lives, O Lord, as the most important person in the world. We should consider our faith as the most important activities of the Lord that we have in this life. We must consider spiritual things, O God, as the life that only we have in this life. And because of that, O Lord, we need to come closer, at least to the deepest doctrines, O God, that you want your people to understand in order to be rooted in the faith of the Lord Jesus Christ. This chapter, O Lord, at least gives us the major things that we need not, O God, Lord, to do in order for our faith to be stable, in order for our faith to be established in God. And I understand, O God, that our forefathers were the ones and only people who had lived their saintly life that we need to follow, and we need, O God, Lord, to look at and look up as our brothers in the faith, with respect, O God, Lord, to our growth in the faith of God. And so we need to ponder every book and every chapter of the Old Testament. Help me again, O God, to expound these great doctrines in the Old Testament, and help me relate it for consumption today in our Christian life. No dahang na isalakan, silap ng isalakan, kat no dadag ako grow up, let them grow. And those who are already napayagan pamati ako, let them establish, O God, Lord, their footing in the Lord Jesus Christ. Bless all together today, please, in Christ we pray. Amen. At tagaw tayo. Pag sapa tayo amin, sige man, ikarka man yung outline yung tatang sapa. We have a simple outline in this book of Deuteronomy, chapter number 17. Okay, so, tapno may introduce ko rin yung subject of subject. Right, the book of Deuteronomy, chapter number 17, kat iti contains na rin the don'ts, some of the, so I entitled actually it as the serious transgressions in God's sight. What we call these major transgressions in God's sight. Adati those tayo manamati, adamati don'ts. Dadagiyay dapat karamidin tayo, adamot na dijay hantay mo dapat nga aramidin. Itireto yung chapter number 16, kat dagiti yung major na haan kung dapat ngayon nga aramidan tigrap Kristiyano. Iti panagbiag tayo kas may isang namati. Because iti panangaramid kadagito yung don'ts iti Christian life kat kwa ngay mang diminish iti faithfulness na kiniapo Diyos. So actually iti dakkel kakabsat ngayon dakkel nga principle iti doctrine ti Bible. Generally from the Old Testament to the New Testament, as far as Christian life is concerned, that iti kalakalan na issue, iti Christian life, kat hanga kayo ni Apo Diyos nga iti anak na, kat madiminish iti faithfulness na kini Apo. Do you hear me? Alright? So, iti dakkel nga principle nga iti Bible, hanga kayo ni Apo Diyos nga iti anak na, kat madiminish nga iti faithfulness na kanya na. Nudikat, iti bago ko na faithfulness na kini Apo Diyos, manipo din na convert tayo, kat pasang at kuma, iti ngay growth na. Because hantay mo ma-perfect mo talaga. We can never be perfected here on earth. From the time we are saved, kat pangato kuma, kasi ating rakit ka, pangato kuma, ipamati tayo, until we reach the fullness of the status of the Lord Jesus Christ. So iti what we call the pinakangato, ngay nga goal iti maunang faithfulness tayo, is to reach the status of the Lord Jesus Christ.
And that is what we call divine faithfulness. You know, and amoy mo doon ti divine faithfulness na sa Kristo kat kuran ni God the Father nga matay kay cross kat word ko na because he was so faithful to his Father. In there he died on the cross. And he made a testimony of that faithfulness when he cried the last sentence of his breath when he said it is finished. And he bowed his head and died. So the faithfulness ni Apostol Kristo is the highest status of faithfulness that we can ever find within the realm of faith. You know what? It might be angelic or human. But the faithfulness of Apostol Kristo is the highest standard. All faithfulness with respect to faith in God. Okay, so the dakol nga principle of the Bible. Kalagiti Kristiyano from the Old Testament to New Testament. Our faithfulness to God must go up and up and up and grow and grow and grow as we age in this life and before we die. But DJ faithfulness na nangapo kuma itingay na abot nan nga level ito mo ng faithfulness niya po. Okay, so DJ tikon kat kasanungat ang kuan alam tayo na kita na kasanungat ang kapsat ka mahit tayo. How in the world can we be able to at least fulfill that dream that God has in His heart for every Christian? Dahil ito sa una the answer. Okay, so dahil ito sa ni Apo Diyos, dahil ito the answer. Tapos tikas tangay na iti-faith tayo kat mumato. So Christians, awan kumati pa-diminish ka. Na iti kat faithful ka tanhang ka nga faithfulan. Bawal ikas dyan. Sa bali di dyan ikpan. Awan ti pagturturot biyag mo. Uwino kas dyan tika sa saad mo. Datayo kumangin pangato iti ka. Na ngayon, itilay ito nga goal ni Apo Diyos. Necessary ba nga agpaiso iti amin na pinamati? Haan nga amin ng Kristiyano kaabsat kat naala da. Itilay ta nga tarigagay ti Diyos. Iti rason no apay kat di panahon ko na nga transgressions. So that the word encourage the title, transgressions, dagitoy ngay makumpon nga worm no kuma iti datong kung ti bigis kung nakunat kang kanay. At iti ngay worm nga mangdadal iti kwan iti mo Christian life at damot iti mangdadal iti Christian life ti isang tao. Kung dahito di mo kung nga transgression. Ti transgression kakapsat kat may samay nga outright nga panangburak itilintag ti Diyos. Itibiyag ti misang nga namati. Isong tatagsa pa dahil transgression na dahil kayang dahil nawatiwag dahil yung klase iti subject but iti book iti Deuteronomy dito tayo lang na agkwan because siyempre nagaroon yung transgression ng adalan ito na kita chapter by chapter. So adalan na tayo iti book iti Deuteronomy. Kung at least di talo dito ngayon nga major transgressions na isulat nga hantay kung mga lipipatan tunos na pinagdeg tayo. Because iti pa nang salungasing, iti nagiti nga talo nga banat. Kat ito iti pa nakadiminis, iti pamatin tinamati. So kapasangat tayo kumakastal kat no naaramin tayo ito, may sama ka lang ito ag bumulusok kamot ng Christian life mo. Kat awanan iti ngay mawapula quality iti Christian life tayo. Kat ada ti talo dito kat i-memorize tayo because tayo nga talo kinarka ti talo nga letters of no haan tayo may malipatan na rin agos letter S datang sapa. So letter S. So let's go. Number 1, sacrilege. Dahil ito may isang panag nga adal iti chapter 17 nga hang kumang aramidan tinamati. Anya iti word na sacrilege kada iti kakapsat. Dahil iti sacrilege iti meaning na violation or misuse of what is regarded as sacred. This meaning is literal because kayo tayo word na dagit yung inside the Bible umay kumakanya tayo yung nalawag na unay. So kung natin sacrilege kat misuse of what is regarded as sacred. So datayo nga namati at dadagiti mo kung lang ngay sagrado nga banbanag itibiyag tayo nga namati. Do you believe that, Christian? Yes? Amen? At dadagi sagrado nga banbanag itibiyag tayo nga haan tayo dapat kakabsat ngay nga rugrupitan. Iti New Testament kaya bagi kuna na.
Dita bagiyo kumak, ti offer kinaap ko sa inyong ito, ti basol, ni Satanas ko na because kayo managatang para kalagita. But you were bought with a price to glorify God. You know? Then at literal example na. Iti dahil ito yung sacrilege, tuntoy mo saan, tuntoy kita naman iti ang angle na dahil yung mga kunang sacrilege. So 17 verse 1 ko na, Thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God any bullock or sheep, or in is blemish, or any evil favoredness, for that is an abomination unto the Lord thy God. So the first may karga dito kat mamamuna ngayong worship. Worship na ito eh. Iti may sangay nga sagrado mabiyag tinamati, hanlang di bagi tayo. No di iti may sangay nga sagrado maingatan ti Church ni Apostol Cristo, kan itibiyag tayo kas namati, kan tayo mo ko nga panagdayaw. Worship, dahil ito may isang lifeblood tayo na mati. Dahil ito may isang make-up tayo. Mga kasmasang Kristiyano. One of the quality or the lifestyle of a Christian is his worship life to God. You know, this is one of our, what we call the backbone as believers. You see, worship is what we are called to do. Every day, ito pa nag-beg tayo. That tayo formalize, iti everyday worship tayo, babon iti mga ko na nga Sunday worship. Iso nga dati mga ko na nga Sunday worship tayo. Kat dahil ito nga klase iti ngay mga ko na nga panagdayaw, masapol ngay nga, dahil ito nga panagdayaw, at dati mga ko na nga quality na nga panagdayaw. You believe that? Amen? There, in everything, especially with respect to God, there must be the highest standard or the highest quality by which that worship is done. Nagtuligan, hindi kumakapi. So, anda ko maiti standard na dito nga panagtayaw because dahil iti mo ko na nga lifeblood tayo nga Kristiyano. Dahil ito'y laang tinabat, dahil ito'y kay tinadakil nga banbanag, kapag kitaan na kita nga naman, kita mo yung inihanday pa yun na convert kina Apostol Cristo, we are religious people. Kat, kaamo tayo, Kristiyano tayo. Ngumhaan ka di. You know, haan tayo nga Kristiyano nga talaga. Hindi lang, intad tayo, tibiyag tayo kini Kristo, kaputa, biniru ko na lang tayo. Ijay tayo lang nga nagbalin nga pudlo nga namati, itibiyag na sa Kristo. Kat, amin nga tao, ikonsider ang pagbagida nga Kristiyano. Ngun, ititunay nga Kristiyano. Kat, anda, itimaw ko na ngayon nga lifestyle na. Kat iti lifestyle ito na namati at worship. Now let's take a look on the at least fundamentals of worship. Una na, thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God any bullock or sheep, or in is blemish, or any evil favoredness, for that is an abomination unto the Lord thy God. So let's picture di ngay panag-offer iti mo nga tupay ng mga panahon. Adan standard ti offer ito pa. Number 1, no kumatupa kat masampol nga 1-year-old. Kahit nga sa DJ adult nga tupa, nga DJ iti, adan ti height na, iti makungkunamay nga, adan ti, inya ito yun, DJ the best nga kwan. DJ the best nga, must be hot, not cold. Alright, so DJ nga the best nga tawon. Iti sheep kat 1-year-old. Lakayan no 1-year-old 1 month. When ubing pay no 9 months or 11 months. So iti nga highest peak. Iti nga greatness iti edad iti tupa. It must be 1-year-old. Number 2, masapol ka nga very the finest of them all. Di kapitasan. Hangan na labangan. When hangan na na-break isa ka na. It must be on its perfect condition. Okay, so DJ, iti standard, iti panagkwat. Standard ni Apo Diyos at panag-worship. So, andyan nga iti meaning ng DJ. First principle, iti worship. Hanga na tayo, iti nang ilatag, iti panag-worship tayo. Diyos, iti nang ilatag, iti panag-worship tayo. Kahit nga sa iti panag-worship tayo, it's not according to what you think and what you like. But it's according to what God likes.
to perform a perfect and real and genuine worship to God. And so we are not going to make our own worship by ourselves because that's not acceptable. It must be God's, according to God's law. So the first na principle, iti muna pa nag-worship. So, hanga na tayo. Hanga na tayo kung sa titingay. Mag-worship din ako according to what we like. Apay nga ta. Ngamin, iti pa nag-worship mo tao that flowed. We are flowed people. Dahil na sa undi dyan, tayo nga tao nakurang tayo di amin nga banpanag. We are not perfect. And so there is no perfection in man. Ako na ng the Bible, for all have sinned and come short to the glory of God. Kahit na sa undi, doon tayo, at managpasok tayo, amin nga, decision tayo, sinful, amin. Amin ni standard tayo kan? Nababa. Because we are human beings. And we cannot even equal the standards of angels. Because they are too perfect, ladies and gentlemen, and their standards is too high for us to reach. And therefore, our standard in worship as human beings is not the worship that God intended for us to worship God. Kaya ito yung baga nga rule. Thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God any bullock or sheep wherein there is blemish or any evil favoredness, for that is an abomination unto the Lord. Number one, sacrilege. Sacrilege is a sin of a Christian when they worship God not in according to the standard of God. Sacrilege di jay. You know, this sacrilege na ikatijigay, panangrugit mo, iti banpanag na sacred, iti sacrilege. And one of the most sacred life of God is worship. One of the most sacred life of God's people is worship. We must not lower the standard according to God's standard. So mga Christians, look at this carefully, because this is a general principle that is applied to every kind of worship. Masakol kuman at yung namati, we must now begin to climb to the standard by which God demands worship as a true worship. We need to really look into our Christian life and think about God in our worship to Him. We must really ponder on our service to God and think of it carefully. And we are going to elevate that kind of Christian service and worship that we have to such a standard, ladies and gentlemen, that could at least please the Lord. Hang ko mga pilay, hang ko mga bulag, hang ko mga speckled, hang ko mga naladaw kalakayan, you know, and then not too early obeying that there is that milk of ignorance right there that is mixed on that one. But it is a mature kind of worship. A mature kind of worship. And that's it what God demands. Iti panagkayo tayo manamati. So, Christians, you think of this carefully. Because makita that the teachers tayo at tapay that it is magmamanungan namati. Who are focused in trabaho. They're focused on the family. And awan pa ngayon, di ngay tinugawan da mabiyag da nga panagdayo kiniapos na pag-isog. You need to really dream of a certain life. You make a goal. Nagkaroon ka kumang trabaho ka asilit simbaan so that you can really worship God, you know what, in the highest quality. And I tell you this one, that's haangkan nga masapon ay karan kiniapo. Because the standard na di jay. Ito lang alamin ang tarigagayom lang magdayo kiniapo Diyos iti highest standard. Because nung minsan kakabsat, hantaywa mo na iti panagdayo gayam kiniapo Diyos kat gayam may nga perfect nung ikat abominable kiniapo. You know, abominable iti Diyos because akurkurang ti panag-worship tayo, akurkurang ti panagdayo tayo. And you know it. You can feel it in your heart. If you're lacking something to God or no, you know it by heart. Because adala tayo package iti Holy Spirit in may kanya tayo iti inawat ni Kristo ng mangisalakan tayo. Tad nagado ti Kristiyano nga agar-aramid iti sacrilege. Every week of their life they commit sacrilege.
What is the tax sacrilege again? They are putting a mud or they are putting a dirt on the things that are sacred. So Christians, dahil ipanagdayo kini Apo Diyos, it's God's, what we call, ownership. It is God's right that every Christian redeemed by the blood of Christ should worship God. That is what we call divine right. As a God. Kung tayo kung mga namati, we must be subjected to that worship life that God demands for all His people. And there are a lot of Christians who are committing sacrilege in their lives. They thought that worshiping God is just a amenities of life. Iti unbeliever tayo, kami diba kasi tayo, tiawag tayo with religiosity, jay apang ka lang simbahan, because you want to feel that you're a Christian. Hang kumakas di tatangan na mati tayo. Hang tayo lang ay kumanga pakanan, di makukunang may religious affection tayo. No, we really worship God as God's children and God's people. There must be a real worship na hang agkulkurang. Hang kumangas na nga bakang lakayin, we know nagulat, we know speckled or what. It must be perfect. So Christians, I would like, na kayo mabarbaro dito, hang tayo nakasanga po ulit simbahan, you need to learn to really worship God. Amen for that? Amen? But ito yung iti kamayatan ng application tayo iti panag-worship ni Apo Diyos kat duwa lang. Number one, DJ ngay availability tayo. You know what? All the people in the Old Testament worship the Lord in the temple every day. Kasi mayat kami di simbahan kay iti. Amoy ba di Israel? Ang kukininalay picture na. DJ ngay temple at DJ Mitch. Titinga. Kasi italo ka try pa DJ. Dito yung banda. Italo at datoy. Italo at datoy. Italo at datoy. Isungay nga nung nag-ring di bell kat rumor na kami itins na apan na kami temple. Nagmayat iti. Ngom naksanggasat tata. Hang kasdete tayo. Nung isa na han na datoy. Ada jay tas ito yung tagpututi o dati jay. Ada jay. Ada jay. Awan sawat na dyan ito ya. So natitang panunod. Ada makonvert po ito yung banda. Dito yung banda. Dahamos family. Okay. And so, kasi and they are present always during the Sabbath day. So the word na Sabbath, ano the Bible na ito? Because the word na Sabbath is the day of God. Di may sa availability. And number two, kasi di maumpuna may nyareto yan, di pa nagkwata yung may nyatawag ito yung involvement. Di magiduwa. Nga ayan, ti worship osto. Ada te istorya nga duwa, di ministorya sa kanya rito yung involvement. Gamit iti kami question ni Jay. Ang istorya kayo man, iti kaunagan nga istorya about involvement. Kapag kanot ti baboy kan manok. Unang di manok. Wala na. Naunag ti involvement ko. Paingay. Pasak namin ti. Ito titlog para ijay. Jollibee niya na yan na ganyan. Di ham nga ipakanda ka din. Burger. Wala na. No, awanak, may itlog. I want the burger. Wala na. Kasta di manok. At naksaw di baboy ko na. Talnakat naman. Wala na. Biyagin ka te, itlog lang kilolok mo. Siyak na ipatayin dak. Tapos nagbalinak na ham. So mo naununod ti ni involvement iti baboy tapatayon ta pa sa tural ni karnina nga ipakan iti burger no ti manok ket itlog na lang. Amen. Anyat kay yung klase ti involvement manok wenno baboy. Ano ti Kristiyano ti kay tagat manok itlog na lang ket itlog dati kwan ket they do not belong anymore. Isinaman ti itlog mo patat you. Nung kakabsat, iti nga involvement na kahit nga Apo Diyos kanya sa ating mga baboy. Isungal na po ng Bible, in Jesus gave His life a ransom for many. His life. Talagang natay ni Kristo di cross. And He gave His all for us. Isungal, ladies and gentlemen, di pa nag-worship tayo, masapol kumangay nga perfect. Ito tayo kumaamin na the best na panagsabitot niya Apo. Because nuhan tayo marami din ni Jai.
we are committing sacrilege in the Old Testament. Isuleta. So, kuna na, thou shalt not. So, Christians, you look at that sentence there carefully. Kuna na, thou shalt not do that. Thou shalt not do that. Kahit nga sa uwan, no, ti panagdayo, kiniako Diyos katagbalin na parte pagitayo, then we need to do it as perfect as we can. Because that is what brings us to, that will give us an evidence that we are the sons of God. At di kunan ni Apo Diyos ngayon nga kunan na, it is because you are the sons of God. At dagan nagi argument in the New Testament, na apan na para sa akin, the question sa apostles, umay nagi apostles, astan kunan na, why do you get our children? Why do you get our tribe na makisurot kanyayo? At kunan ni Paul kanya na, because we are the sons of God. At damon di may sama ng kunan ni Kristo nga, you come and follow me. At kunan di may sa, no sir, not now. I'll go first and bury my father. And after I bury my father, I'll follow you. Di kayo nakasaw ni Jay. Hanbay tatanga sumurot ako sa Kristo. Lakay ni tatako, urayat pa'y ngamatay. Paano may pa'y ngamatay? No, 20 years pa'y na eh. Kat urayat na bilang ngamatay ko na tatang na. Lalpas na kanong in punpun ni tatang na after 20 years, sa sumurot ni Kristo. Kasi ano ngayon among to? Nga ada ka pa yung pamati. So kayo nga, iti, palang involved ni Apo, kat masapol matatag. Kan masapol nga naunag ti panagdayaw. So Christians, you have a lot of things to think on that one. Because there are a lot of Christians who are committing sacrilege of all of their life. And for me, I don't want to be a part of that sacrilege. Neither you. Okay, so the first nga hantong aramidon. Tapnohan ngayon nga bumaba. Di mo ko na ngayon standard iti faithfulness of the Apostles. Number two. Number two. Ayun, nagbasa mo ito rin. Secular. Ito ito number 2. So, basahan ito yung mantimin iti secular. A secular Christian is a Christian who allows society to guide their practices. Can you imagine that? That is secular. Haanan na yung standard the word ni Apo no dictation iti society. Pag yung makikita ng lifestyle society, isod kahit nga sulutan. Kagapu ijay. Ijay kiti nga pag-una ng pansin, ijay nga standard society. But the Christian life natin, ahanan na yung maasikaso mo ito. Di meaning secular. Another one. Rather than basing their faith on the Bible. So Christians, as we know, no, define the faithfulness tayo, it's not what we think. But it is what the Bible tells about faithfulness. That is faithfulness. Alright, so this is the meaning na now. A secular is a Latin word that means worldly or temporal. So Christians, damdama, tayo makita tayo pa diya. It is a Latin word that means worldly or temporal. As opposed to spiritual, it can refer to things that belong to this world as opposed to the church or the kingdom of God. So Christians, ladies and gentlemen, we must not be secular in principle. At gamit di Kristiyano ngay ano ti kwarta mayat ti the finances mo, but you are blessed. No, not necessarily. Because makita to yung third of namang S that dahil the downfall to anong Kristiyano. So secular. So bumabati pa secular Christians may reject the view that the Bible is the foundation of their faith. They may also believe that society should guide their practices, which can lead to a further departure from a firm faith foundation. Secular does not necessarily imply hostility or rejection of God or religion. For example, Martin Luther referred to secular work as a vocation from God for most Christians. So let's read the Bible. Kita yung point na, di ba ka? Unayo ko nag-decree sa kitis subject to verse 2. Let's read verse 2. Kuna na. If there be found among you within any of thy gates, which the Lord thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the Lord thy God, in transgressing this covenant. What is that covenant? And hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun or the moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded, and it be told thee that thou hast heard it, and inquired diligently, and behold, it is true. And the thing certain,
that such abomination is wrought in Israel. Then shalt thou bring forth that man or that woman which have committed that wicked thing unto thy gates, even that man or that woman that shalt stone them with stones till they die. And at the mouth of 2 witnesses or 3 witnesses shall he that is worthy of death be put to death. But at the mouth of 1 witness he shall not be put to death. The hands of the witnesses shall be first upon him to put him to death, and afterward the hands of all the people, so shalt thou put the evil away from among you. So, anya na ito'y, no, dakan tabiro kanya kung isang Jew, manapan nagdayaw, kinimolik, wino ni Baal, wino sino mga Diyos kita. So, again, kuha na kayo mapirmi ko na, masapul ngayon nga, mas sigurado na, isang hanga basta-basta nga pa, asar witness, at madipay timay sa witness, sa talong agpangato. At nakita yung adang nga talaga, alaan nyo kung na rito yung idolater, wino secular, ipanyudicate, at nagigay nang kita kanya na, isulit mo muna ang bato, hanggang namatay. Isulit ang bato, kung kuma, so marunong naging tao, until that person is put to death. Kita nyo ko rin at dati mo ko ng death penalty. Iti tao nga nagbalin nga secular. So, dahil ito, may isang hantiw are middle Christians. Anyan, di meaning secular manan, iti makukulangan nga level tayo. Iti secular, kat iti ngay, puso ko sa panunutan nga mas important iti nyanan, iti makukulangan nga lubong. O secular Lord, niya. It speaks about the word. It speaks about worldliness. Kasi dyan, iti makita diragsak na di ka tao. So, Christians, dahil iti ngay mayat nga pakiaplikaran tayo ito. Iti Kristiyano nga faithful kina Apo Diyos. Naragsakan isunang agsaserbi kina Apo Diyos. Di jay iti spirit di may sanga na convert. Naragsakan isunang nga si isunang ngay kat sumurusturot kina Apo Diyos. Look at Apostle Paul. Apostle Paul was a man of renown. He was a rich man. He was a leader, you know that. But he did not find in that lifestyle, ladies and gentlemen, joy that is really what we call joy in his life. Till Christ found him. And he found Christ. And after that, he testified with this great testimony. Nga awanan ka no ti joy nga naadda kanya na iti atay so na kinapos sa Kristo. So Christians, that joy that we have that is given by us through the Holy Spirit of God must resound within our own hearts, in our soul, to give us that joy and satisfaction in this life more than anything that the world can offer. That joy that comes within our heart, that is innate, must be there always. Kat DJ ko mga ragsak, iti ngay ragsak tayo na mati. And if there will come a time that that joy is suppressed, so that ito'y adat nilubong ang timang itag niya ti joy, that is the moment when you realize that you're already in a backslidden state. You see, in a backslidden state. So dito iti kuna na, do not only commit sacrilege, but don't become a secular person. Iti secular kat iti tati amo tayo kat idolatry kat nukula tayo idolatry timinin na ngay kat taking the place of God Himself. So no, inununang iti makukunang nainlubungan, nagbalin mo nga Diyos iti nga nainlubungan. No ni Apo Diyos. Kat no ti argument tayo kat argument pagdiyag ko Hato ay nga mamati ng kuna ni David. I was young and now I'm old. But I have not yet seen a Christian begging bread. Iso ko natin mo na mati, believe me, God will give you food on the table if you will only just trust Him. Iso ka dahil trust tayo kanya na. Kat itingaw na tayo, temptation of secularism, dahil tayo mga hatak kanya tayo. Hantayo ko mga ipalubos na dito ita. Ipang pangurunat yung motivate yung kini-Apo Diyos. Kuna na, thou shalt not. Thou shalt not. Kuna na. Okay, because, anya the effect na rita, death is the effect of that one.
No, hindi kat alam na di kay secular na di kat patay na jay. It-effect naman Kristiyano na di kat di pa nakatay, di pa mati na. One day, nung timisa Kristiyano, kat hangay nga spiritual isuna, secular din na pa na one day, makita na to sarili ng awanan to parang sabi niya ako. Maawan to simbaan, maawan to. Mabiro ka na to sarili ng niya, pwede ito yung adakang tulubong. DJ delikado na. Why is it? Because secularism is the doorstep to death, spiritual death. Katay tati kung minsay to Deuteronomy. So Christians, hantayo ko mga ipalubos na baliti mo secular. Amen? Hantayo ko mga ipalubos na baliti mo secular. And lastly nga S, magkitalo kan maudi. In Deuteronomy 17 kat self-indulgence. Kita tilas nga S. Hantayo ka rin kitang dito self-indulgence. What is the meaning of self-indulgence? And kasano nga na i-portray dito self-indulgence iti Deuteronomy 17. So self-indulgence is an excessive or unrestrained gratification of one's own appetites, desires, or whims or caprices. This is self-indulgence. Now, let's look at it. This story in verse 14, down to the last verse. Kung na, when thou art come unto the land which the Lord thy God giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, I'll set a king over me, like as all nations that are round about me. Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose. One from among thy brethren shalt thou set over thee. Thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother, but he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt. So let's take a look on this one. That is the principle. Nor shall cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses, for as much as the Lord hath said unto you, here's the principle, ye shall henceforth return no more that way to Egypt. Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away. Neither shall he greatly multiply himself silver and gold. And it shall be, when he sitteth upon his throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law, a book, out of the which is before the priests, the Levites. And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of his law, these statutes to do them, that his heart be not lifted up or puffed up above his brethren, and that he turn not aside from the commandment to the right hand or to the left, and to the end that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel. So, dito naikarga iti ditoy, tiawag dito self-indulgence. So, anya di order, amo ni ako nga, umay panawan nga, matay na gigay ngay prophets and priests, kag ikita da, iti matada, tilubong kat, ala, apay nga ti king of Syria, king of Babylon, king of Egypt, ala ti king of the Philistines. So kung na why that we are not going to have our king to ourselves? Kat no umay di jay, kung ni ako, sampay ko mga alat ti Hanahudyo. Masaplo ko mga kadaraan nyo. Kung may sa ka, Diyos tinangitad. Hanga na kayo ang pilyo ni Diyos tinangitad. Hindi no umay na nga timpo, dahil ako nga king. Kathala ko mga pasublin na kayo di Egypt. So, kuna na amoy ti Egypt pinyata yung mga Kristiyano, ti Egypt pinyata yung Kristiyano ko, di lubong nga nagapon tayo. So, Kristiyano tayo. Anya ay gamit di Egypt. Palagi piyo, di agad di wilderness. Awat ti onion, awat ti garlic, awat ti nag-iwas na makan. At kung na duma, ang urnong tayo nga duma, ang subli di Egypt. Hindi ang subli di Egypt. Linukakan ni Apo di dagang at bigla yung takdaran dapat naalimon na ti earth. Nagsubli di earth at natay na amin. Apay nga ta, ti Egypt yung lubong. Iso ko natin mo namati, dakal nga talaga ti temptation ti lubong. Dakal, karkaroon no, awapay balay mo.
Awan pa tina-establish sa sweldo, meron ka yan. Talagang pati siya, ayun, baklang kumat Pilipinas, awan ti korupsyon. Tatay Timor administration tayo, nag-asa 241 billion. Sikurkurapan naman. Katikas tadang namang disturbo iti, apan daro misara, iti 121 million na. Hana mo na kinurap. Tapos ang makuburan di 241 billion na pandaalaan. Ay, Diyos ko. Si Duterte di awan ti corruption, so nagano naging 241 airports din na build kakalsada kas kadapan. Talang naman ti kwarta di tatanawanan. 2 years ni Marcos. Awan pwede nang nangyari. Awan pwede uri. Diyos ko lang naman ipakadar. Because he's a spoiled brat. So that's why election PDP laban I love this country. Kahit mamumaknang tayo. Nung hanti mamumaknang, nung awan corruption. Tatang kita, spoiled brat na kita na rumalis ka ko. Spoiled brat na kita talaga nga I do not understand that. So mamay data ni Duterte nga kwata, mga ti karinderya, tapopri ka dati. Hanga nasanay ti kwarta. Nung kita nasanay ti kwarta nga buhaya, handa lang alun-unan dahan lang a milyon, bilyones. You know what 241 billion is all about? That's a lot of money, my friend. Mapuno na ti building nga ito, kurang pa na ito yung building nga mapuno sa 1,000. That's what 241 billion is all about. You know, we like it. We like to be blessed. But awan natin pag-asa dito gobyerno. I tell you that. This 4 years now, awan pag-asa tayo. Ito lang pag-asa tayo, Kristiyano, bendisyonan is to be faithful to God. Dito lang tayo pag-asa tayo. Masapon lang, faithful at kinaapo Diyos. Anya, tikasta tayo. Una na kanya na. Masapol nga. Awan kumaiti agsubli di Egypt manun. So, Kristiyano, madakat to, at makita nga, apay natangahan na ka, bendisyon na po, yung milyon-milyon. At plano kan na si kami smooth apan di Egypt. Isardeng ilakom di kabalyong tapno apan di Egypt. Because it will not happen. Maalon pong katitagan o dakat itingaan. Hakabot-butol sika. But it will not happen. Why? Because the Bible says that everything comes from Allah. Unless the devil will bless you, he will bless you. But I tell you, singiran na ka. Singiran na ka pa na, no bendisyon na ka sa tanan. Sa bali na tayo, faithful tayo, kaagtalot tayo pa niya, at bendisyon na tinapo Diyos, itiman ti Diyos. Sa bali di nga blessing. So, Christians do not again return to Egypt. Number last na principle, itirepi point na self-indulgence. Una na, you neither multiply silver and gold. 17, neither shall he multiply wives to himself, in his heart turn not away, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. Apay nga takanong ano bumaklang tayo at mani. And it shall be when he sitteth upon his throne, and it shall be that he sitteth upon his throne. Verse 20 nga, the last verse. When his gold and silver is multiplied, that his heart be lifted up above his brethren, and that he turn aside from the commandment to the right hand or to the left. So naawat ako kasi siya mismo lupan panunod kay di mo ko lang danger di welcome ko amo dito ko lang naawatan nga ti kamadian kaya iti panagbaknang ti tao nga superfluity ti baknang ka DJ kaarubam nga basbasit ti kwartanan basit ti panagkitap kanya na di tinikagakitang bali di natin nga dito ko na nga that his heart lifted up above his brethren, and that he turns not aside from the commandment. So, dito nga, terson ng apay nga, malin ni Apo Diyos na iti Kristiyano nga, overflowing tinabaknang na. Kasi umay, intention kanya na nga, the feeling na, batit isuna, doon di kaaruba na. Yeah, because nakikita ka dito, ada di pasiti kwarta na nga, Allah, tikita ka nung kakapit at sabot ni Mayor, ni Congressman, kasi di ako kwarta na kapag di tanod lang, di ko ngayon, pakapkapi na. Hindi nagkakwarta, kasi ala kahit ako ni Mayor mo, ni Congressman, kasi gaya mo, hindi arat kwarta na. Tapos lang nga, no, naktal ti kwarta mo, alang nangatgatong ko, diyan, lipuspus, di ko agad, basta di pa nagkita, gusto ka, I want the respect mo kanya na. Ladies and gentlemen,
Is trillions sin or no? No, it's not. Because that is the blessing of God. But if you are going to move to do that, into gain it, that's already bad. Because hindi ko trillions dapat ititin ni Apo Diyos kanya tayo. Amen for that. Hanga si ka mismo tiyapan mga ala, at Diyos di mong ititin ka. Because the moment na si ka mismo tiyapan mga ala jay, di itiban. Apay nga ta? Siyempre tas ano ko ay nagkaroon ti trillion, no, kayod ti lunising ka na Sunday. Masapol kay kayod mo nga permit the whole life mo. Di delikado because ano ti madalapos mo. Kita nyo ko di, amo yun, di ko na di household. Na kayo nga mothers, dan kayo nga fathers na pagkukwat, ibalbalay. Di ba, tikwarta tayo kat nakaplano-plano? Huwag ko na yung mata. Siyempre, adat electric bill, danom, abang, kita ni. Ngom no, di budget mo bigla, kaila ko nga sa kabak at birthday ka. Awan na di bill mon, awan na di abang. Nadadalan ti biyag mo. Iso ko masapol na yung adat mo ko ng management, out to the economy, out the household management ni pagtulungan ako ta. Yan natin ni Juan. Jomar, yan tayo na din. Budget. Kasi nung ako ang budget at kulap. Kasi namin man nangyari eh. Dahil custom yamin ka Sabado, awan pagplitin ito sa linggo. Alam nga magpagnakan yung manipot mo. So, kung tigas na organisa, hamin nga bano, karga, kwartangay. So, adamot, 200. Oo, di magplitin. Mas di tanong gamin. Mamistis manas may, so makita kayo nga, ubrite mo talaga. Tapay nga masapon mo, hindi ba? Apakang market, ayan, tigas tayo. No, kuma 30 pesos, di ni, 100 pesos, kuma may lalok di, kadubo. Hap, di katangaw, tas simplita lang di budget mo dyan. And you need to do that one. Because kung ako hanggang makasangkot, iti parang sweldo. No, hanggang maalan niya. And why in the world that God is putting us in this situation? Tapno ko mamaalat yung mag-budget. Hanggang ang kwarta nito kakapag ko Ada di talo nga major aspect of tayo. Talent, time, and money. Dahil ito naman panag in padalang Diyos na tayo, na maawatan tayo, na iti proper management is wisdom. Iti panagbiyan. Oras sila single ka. Para na kayo single, na awanti kwayo, pagpanunutin nyo. Amuyin mo tag ti budget. Kasi nung kaikakak sandal mo sa 50,000, awan ka, timantika, awan na, nalpasan na. Alangan nga, tutugawan yung sandal mo. Alangan nga, yung sandal mo, 50,000, at biglang rumar nga asin. You need to manage it. So, kahanglang pang pamilya o single. You know what? This kind of experiences na in kwani ako kanya tayo, may sarap yung learning object para kanya tayo. Tapos nung mamanage tayo, kung matitime tayo kanya Apo Diyos, talent tayo, kanya treasure tayo, di kwarta tayo. Yung say, kat dahitoy, iso dahitoy ko na. Kat doon ti panahon, nga faithful to kinapo. Ikaw na mo dito ti bonus. Iso dahitoy di blessing sa mga ko na. So mga Christians, ag-uray tayo lang tadi. Ag-uray tayo lang kinapo Diyos. Na kayo na doon mga, kaya yun ko umayon, asla dyan nga balagi ko dyan, prodigal son. Kanya ti pasol ti kapsat na. Madinan at trabaho tinapit, tabi ti punto, tinutal na amin, di kwan, di ni, tawid na. Wala na. Mano, paano kung di talon, sumulot ka, isulot mo di, baka nga may sa, kundi ara-araro. Ayun, nabanugong, nagkabakbak lang tayo. Kapag nga, dapat lang ti kasta-kasta. Awan na tayo so gamit ti business tayo, so napan niya ali na pinaplag talon. Hindi ko, malinig at manong nang sumulot. Tatangkalak na rin, tawid ko, pang-asin, itad mo. Nabanong ako, nagtatrabaho. At, kasta naman anak, at taluwas ako lang na milyon, di palo. Alakon. Nala na kayo. Kala nga abugaan, mati milyon na sikat magastos. After 5 years,
Siyempre, restaurant pang pangalan everyday. Apan yan di bars. Di milyonis na tinmayang. You know, iso nga dati ko namati. Antay ko nga gagaraan nga mang-alat blessing ang pag-inter ni Apo kanya tayo. Mas ka mismo, di mang anunot no anay kastam. Pag faithful ang kitigin niya Apo, Diyos tapahalin niya Apo mang plano no kaano nga ito that blessing kanyang. Amen? Lakit di nga makasuan ka iti kaso nga self-indulgence. Di self-indulgence ka ti ngay amin kayat ti panunod mo ang pusong kayat mo nga mangyarin. Han mo ikukonsider ni Apo Diyos yung panagdayo mo, yung panagsuyo kanya na lumakiktaran na kitang nga panagserbi. Di awag tayo dito self-indulgence. So Christians, madiminis ti fit tayo italo nga pasol. Ano yung first na pasol? Sacrilege. Anya mo ti iso nga leta sacrilege sa mga pilay, ang kumangay nga nalabangan. Iso nga, ladies and gentlemen, your time, you need to look at your time, friends. Your talent, your treasure. Be careful for that. Because makasuan ito sacrilege. Number 2, secularism. Di kaya tumutan ng agbiag kas na naging aday lubong. Number 3, self-indulgence. Di minute self-indulgence ka. Di kaya mga mangyari, tibiyag mo, isod di masurutan. Mamalipatan mo, di panagsabi kini Apo. So, Christians, kamusta ba? Are we committing sacrilege in our worship to God? Are we secular in our life? Are we self-indulgent that we want to become what our desires want to become? If there are transgression in this aspect of our life, let us tell the Lord. So, agkaroon tayo man. If there are repentance that need to be repented, agrepent tayo. No, dati i-urnos tayo, object tayo, urnusun tayo. If we are secular and we already sold our body to sin, then repent yourself to God and make God you again a holy person. Shall we pray?